Dear IFM, walang masamang magbiro. Pero kapag ang biro ay makakaapekto na ng masama sa kapwa mo, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, mas magandang wag mo na lang gawin ito. Ako nga pala si Rod, 33 years old at nagmamay-ari ng isang tindahan sa Antipolo. Masugid na akong nakikinig sa Dear IFM magmula pa noong nasa tanghali pa ang programa ninyo. At hanggang ngayon ay lagi pa rin ako nag-aabang sa mga magagandang kwentong inihahandog nyo sa aming mga listeners. Sa totoo lang, hindi ako komportable na ibahagi sa inyo ang kwento ko. Pero nang dahil sa nangyari sa akin at sa pamilya ko, mukhang mas maganda ngang mapakinggan ninyo ito para malaman ko kung ano ang magiging reaksyon nyo at magbabakasakaling matulungan nyo rin ako. Ano? Binabalak mong mag-abroad? Bakit bigla mo na lang naisip yan? Nakita mo naman ang hirap ng buhay ngayon, di ba, Rod? Ang gusto ko lang naman, gumanda ang buhay ng pamilya natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na kayo kayang buhayin, ganon? LV, parang iniinsulto mo naman ata ako. Hindi kita iniinsulto. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung totoo. Magandang buhay ba ang tawag mo dito? Hindi tayo mayaman pero kahit papano, nakakaya naman nating makakain ng 3 beses sa isang araw. LV, alam kong hindi nagtagumpay yung dating negosyo natin pero kaya pa rin tayong buhayin ng tindahan natin. Pero Rod, mukhang desidido na rin talaga ako eh. Ay nako, hirap mong kausap. Aba, bakit? Sinasabi ko lang naman na gusto kong mag-abroad. Para rin naman sa inyo ng mga bata yun. Diba, noon, ako yung nagbabalak na mag-abroad. Oh, pinigilan mo ako nun kasi ang sabi mo, gusto mo magkakasama lang tayong buong pamilya. Oo nga! Yun nga yung sinabi ko. O bakit ngayon ikaw naman yung nanggagalaitin na pumunta sa ibang bansa? Ang labo mo eh. Kasi noon yun, Rod. Okay pa yung takbo ng negosyo natin, di ba? Hindi katulad ngayon na talagang nahihirapan na tayo. Tsaka alam kong pwede kang magbabae dun. Kaya hindi talaga kita paaalisin. Ewan ko sa'yo, napakababaw ng dahilan mo. Mabuti na lang talaga hindi kita pinayagan nun. Akala mo sasabihan mo pa akong mahirap na kausap. Oh, sige na, sige na. Nagamit mo, nanggigigil ako sa'yo, nagamit mo pa sa akin yan. Pero, LV, pag-isipan mo na muna yun ng mabuti. Hindi pwedeng bara-bara yung pagdedesisyon mo sa pagdating sa mga ganyan. Kaya nga kita kinakausap, Rod eh. Pero sana naman, suportahan mo na lang ako sa magiging desisyon ko. Teka lang kakasabi ko lang na pag-isipan mo muna, diba? Bakit parang sa tono ng pananalita mo, buong-buo na yung loob na gagawin mo talaga yan, ha? Kakasabi ko lang din na suportahan mo na lang ako, diba? Tigas naman ng ulo mo, LV. Hindi mo ba naisip na mangungulila sa'yo yung mga bata? Hindi ko kakayanin na ako lang yung magbabantay at saka mag-aalaga sa kanila. Intindihin mo naman ako. Minsan lang ako magkaroon ng ganitong pagkakataon. Alam ko mahihirapan kayo kapag umalis na ako, pero konting tiis lang. Kikita rin ako ng malaki at gaganda rin ang buhay natin. May anak na si LV noong nagkakilala kami at hindi rin nagtagal ay nagkapalagayan kami ng loob at minahal na namin ang isa't isa. Kahit na may mga taong tutol sa relasyon namin, hindi naman yun pinakinggan at nagsama na kami kasama ang anak niya. Yun nga lang, sa kung anumang dahilan ay hindi na namin napag-uusapan ang pagpapakasal. Kontento naman ako sa pagsasama namin ni LV. Pero siguro, wala talagang perpektong relasyon. May masasabi ka pa rin sa ugali ng karelasyon mo. At pagdating kay LV, ayoko yung ugali niya na may mga pagkakataong nagiging magulo siyang kausap. Pabago-bago at pabigla-bigla ko mag-isip at magdesisyon sa buhay. At dahil sa mapilit siya, pinagbigyan ko na lang kung ano ang gusto niya. Aminin kong mahirap na hindi ko kasama si LV, lalong-lalo na pagdating sa pag-aalaga sa mga anak namin. Pero malaking tulong rin talaga ang mga naipapadala niya sa pamilya namin para maitawid ang pang-araw-araw namin. Nakakaya ko naman ang kalungkutan na nararamdaman ko
At hindi porket wala si LV sa tabi ko, ay magpapadala na ako sa tukso. Uy, Ira, ikaw pala yan. Pasok ka. Rod, may dala akong ulam para sa'yo tsaka sa mga bata. Naku, nag-abala ka pa. Bakit pinagluto mo pa kami? Sige, lagay mo na dito sa mesa ha. Siyempre no, baka kasi wala kayong ulam dyan kaya nagdala na ako. Meron naman. Okay lang. Ang totoo nga niyan, sinara ko nga muna yung tindahan kasi magluluto dapat ako pero mukhang kasya naman sa amin yung ulam na to. Kasya sa amin, sa mga bata. Oo, dinamihan ko talaga yan para mabusog kayo. Sana nagustuhan niyo yung luto ko. Abay, oo naman. Hindi lang naman ito yung unang beses na nagdala ka ng pagkain dito Saka masarap ka kaya magluto. Salamat. Nung niluto ko kasi yan, may kasamang pagmamahal mukha naman. Si LV, ganun din siya magluto para sa amin Kaya masarap din. Yun na nga Rod, okay lang ba kung dito muna ako sa bahay niyo? Ha? Oo naman. Sige. Tumambay ka muna dito. Nagpapahinga pa naman ako mamaya ako pagbubuksan yung tindahan ko. Yan ang gusto ko sa'yo Mabait ka. Sana lahat ng lalaki sa mundo katulad mo. Di naman. Tao lang ako. Siyempre, pag minsan, umiinit yung ulo ko, di ba? Pero may mga nagagawa rin akong hindi kaaya-aya. Okay lang yun. Hindi naman may iwasan yun oo nga pala. Sorry medyo masebo yung ulam. Baka mahirapan kayong hugasan yung mga plato nyo pagkatapos nyo kumain. Nako, hindi problema yan. Meron kaming ginagamit na panghugas dito na sobrang effective. Bawat pahid, linis solid, smart dishwashing. Ganun ba? Di okay pala. Hindi, ganito na lang. Kung gusto mo, ako na lang yung maghuhugas ng mga plato nyo. Ay, nako, wag na. Ano ba? Hindi mo na kailangan pang gawin yun. Meron kang pamilya, Ira, ano ba? Sila yung asikasuhin mo, lalong-lalo na yung asawa mo. Lagi namang wala yung asawa ko dyan Sandali, mukhang may malalim kayong problema. Ewan ko ba? Halos araw-araw hindi na siya umuwi ng bahay. Hindi man lang nagsasabi kung nasaan siya. Hindi ko na nga alam kung ano ang sasagot ko sa mga bata kapag tinatanong nila ako kung nasan yung tatay nila Ganun ba? Naghihinala ka na ba? Oo. Hindi ko maiwasan Sa totoo lang, Rod, ang sakit-sakit. Ay nako. Siyempre, wala naman taong hindi masasaktan kapag pinagtataksilan sila ng mahal nila Pero, malay mo, baka tamang hinala ka lang. Baka sa sobrang kakaisip mo, gumagawa ka lang ng sarili mong multo. Hindi, Rod Malakas ang pakiramdam ko. Sigurado akong niloloko ko ng asawa ko. Ay raw, minahong ka lang Subukan mong kausapin yung asawa mo kapag umuwi na siya. Sabi nga nila baka kulang lang kayo sa communication. Bakit? Kayo ba ni LV ganun? Lagi kayo nag-uusap kahit na nasa malayo siyang lugar? Oo. Noong una. Madalas kami nag-uusap sa video call pero itong mga nakaraan, medyo madalang na Pero alam kong busy siya doon kaya okay lang. Malaking tiwala ako sa kanya kaya kung ako sa'yo, ganun din ang gawin mo sa asawa mo. Mabuti ka pa. Nakakaya mo kahit wala yung asawa mo. Lalaki ka pa naman. Matagal na naming napapansin ni LV na parang may pagtingin sa akin si Ira.
Kung minsan pa nga ay pinagseselosan pa niya o pa siya ni LV at nagiging dahilan din ng pag-aaway namin. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na magtaksil kay LV at hindi ako naging interesado kay Ira. Pero alam mo naman kapag selosa ang kapartner mo, kahit ano pa ang patunay mo sa kanya na hindi ka tumitingin sa iba at siya lang ang nilalaman ng puso mo, hahanap at hahanap pa rin yan ng dahilan para mag-away kayo. Pero kahit na may ganyang ugali si LV, kahit na minsan nakakairita na yung mga biglang pagbabago-bago ng isip niya at mga pang-aaway niya sa akin, mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya naman lagi akong excited kapag tumatawag na siya sa akin. Bakit ngayon ka lang tumawag? Ang tagal-tagal kong hinihintay na kumontak eh. Sorry na, maraming ginagawa dito eh. Alam ko naman yun. Pero sana, nakakahanap ka ng paraan na makausap kami ng mga anak mo. Pasensya ka na, Ron. Iyan lang ako na libre. Sa totoo lang, meron akong dapat sabihin sa'yo. Bakit? May problema ba? Ano, bawal ka na dyan? May mali ba sa papeles mo? Hindi. Hindi ganon. Huwag kang OA, Ron. Pinakaba mo ko eh. Ano, importante ba yung sasabihin mo sa akin? Oo. Importante, pero bago muna natin pag-usapan yan, kumustahin ko lang muna yung mga bata. Okay naman sila. Natutulog na. Yung panganay natin, ayun, mukhang nagbibinataan na. Yung bunso natin, tatanong na kung kailan ka raw ba uuwi. Ganun ba? Pakisabi na lang sa kanya na baka malapit na. Talaga? Bakit hindi ka nagsasabi? Kailan daw ang uwi mo? Huwag ka na muna masyadong excited dyan. Bago ako umuwi, kailangan talagang mapag-usapan muna natin to. Tungkol saan na naman ba yan? Ron, unang-una, maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa mga anak ko, lalong-lalo na sa panganay ko. Bakit ka ba nagpapasalamat? Siyempre gagawin ko yan. Ako yung tatay nila eh. Pero hindi ikaw ang tatay ng panganay na anak ko. Sinalo at tinanggap mo lang siya kahit na hindi mo siya katugo. At hindi ko naman pinagsisisihan yun. Mahal na mahal ko yung mga anak natin. At alam ko nahihirapan ka na rin sa kanila. Huwag kang mag-alala. Mapabawasan na rin ang hirap na nararanasan mo dahil sa akin. Ano? Dahil sa'yo? Bakit LB? Hindi kita maintindihan. Oo, mahirap din para sa akin na alagaan sila pero kung gusto mo kong tulungan, umuwi ka na dito. Yun lang yung hinihintay namin na gawin mo eh. Sorry. Uwi ako pero hindi na sa'yo, Ron. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ron, siguro naman hindi na tayo mahihirapan na gawin to. Hindi naman tayo kasal. Gusto ko na sanang maghiwalay na tayo. Ano, LV? Ano yung pumasok sa isip mo? Bakit mo sinasabi to? Nagbibiro ka ba? Seryoso ako, Ron. Gusto ko na talagang maghiwalay na tayo. Tingin ko, ito na talaga yung makakabuti para sa ating dalawa. Pero bakit, LV? Wala akong natatanda na may nagawa akong kasalanan sa'yo. Wala kang kasalanan, Ron. Siguro ako lang to. Alam naman nating pareho na maraming problema sa atin, di ba? Lalo na sa akin. Sobrang selosa ko. Mahirap akong kausap. Aminado naman ako dun eh. Oo nga, pero kaya pa nating ayusin yan eh. Napakababaw naman yung kung ganyan lang yung dahilan mo. Alam mo, umuwi ka dito. Pag-usapan natin yung problema. Uuwi ako dyan. Pero hindi na para makasama ka. Uuwi ako para kunin ko na yung mga anak ko. Ano? Pati yung mga anak ko kukunin mo sa akin? Ron, dilawin lang natin. Hindi mo talaga anak si Nikki. Saka huwag ka mag-alala. Papayagan pa rin naman kita madalaw sila eh. Hindi ko tatanggalin yung pagiging ama mo sa kanila. LV, ano pang nangyayari? Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala namang nangyari. Naisip ko lang, nagiging pabigat na ako sa'yo. Nahihirapan ka na dahil sa akin. Kaya nga aalis na ako sa buhay mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Ira. Di ba? Nagkakalampuan na sila ng asawa niya. Halata namang may gusto yun sa'yo eh. Siya na lang yung ipalit mo sa akin.
Huwag kang nagsasalita ng ganyan ha. Tumigil ka na. Hindi tayo maghiwalay. Hindi ko alam kung ano yung pumasok dyan sa utak mo eh. Pero uuwi ka dito at pag-uusapan natin to. Kahit kailan ay hindi ko isinumbat kay LV ang kung anumang mga pagkakamali niya sa akin. Kaya hindi ko talaga basta-basta na lang na matatanggap ang gusto niyang mangyari. Mahal na mahal ko siya at ang pamilyang nabuo namin. Hindi ako makakapayag na papakawalan ko na lang siya ng ganun-ganun na lang. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa naging desisyon niya. Napakarami ng mga tanong sa isipan ko at wala talaga akong nakikitang dahilan para maisip niya ang mga bagay na ito. Pinipilit kong itanggi sa sarili ko. Pero parang may iba pang rason kung bakit biglang naisip ni LV na makipaghiwalay na sa akin. Labag man sa kalooban ko, pero naisip ko na ring ihanda ang loob ng mga bata sa naging desisyon ni LV. Tinanong ko sila kung sasama ba sila sa nanay nila kung sakaling kunin sila nito kapag naghiwalay na kami. At tulad ng inaasahan ko, nalungkot ang mga anak ko sa ibinalita ko sa kanila. Ayaw raw nilang maghiwalay kami ng nanay nila. At kahit anong mangyari, ayaw nilang mahiwalay sa akin. Mas lalo pang sumakit ang nararamdaman ko noong nakita kong nasasaktan na rin ang mga bata. Hindi ko na talaga kaya ang nangyayari sa pamilya namin. Gusto ko na talagang masagot ang mga katanungan na gumugulo sa isipan ko. Gusto ko nang malinawan kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit biglang gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Gusto niya makipaghiwalay kahit wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya. Yung nga, iniisip ko nga eh. Baka meron talaga akong nagawang mali sa kanya tapos hindi niya lang sinasabi. Pero kahit na anong pagkalikot ko sa utak ko kung ano bang pwedeng nagawa ko na magagalit siya, pare wala talaga eh. It's not you, it's me. Yan yung drama sa'yo ni LV, pare. Ang sabi niya, nagiging pabigat na raw siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya nasasabi yan eh. Kasi kahit kailan, hindi ko siya sinabihan at hindi ko pinaramdam sa kanya na siya yung dahilan kung bakit ako nahihirapan. Baka naman, nung huling beses na nag-usap kayo, nag-away kayo. Tapos may mga nasabi kang hindi maganda sa kanya. Pare, alam mo naman yung mga babae, Rod. Ramdamin niyang mga yan. Hindi pare, walang nangyaring ganun eh. Kaya nga naguguluhan talaga ako kung ano yung pinanggagalingan niya. Ang hindi ko pa nagustuhan sa sinabi niya nandiyan naman daw si Ira para ipalit sa kanya. Mga ganun. Diyan sa bagay naman na yan, pare. Bakit nga naman hindi mo pa samantalahin yung pagkakataon, Rod? Ang balita ko, hindi na talaga inuuwian ng asawa niya yan. At ang mas matindi pa, malakas daw talaga yung tama niya sa'yo eh. Kay LV na mismo nang galing. Libreng-libre ka na, dude. Kung ako sa'yo, papatulan ko na yan. Alam mo, Mark, kaya nga kita tinawag para may makausap ako tungkol sa problema ko eh. Hindi ko sinabing dumagdag ka sa iisipin ko, ano ka ba? Ito naman ang pikon mo. Pinipiro ka lang eh. Masyado na kasing seryoso yung usapan, pare. Pagaanin lang natin ng konti. Ano ka ba? Di naman kasi ako nakikipagbiruan eh. Oh, sige na. Ito, titigil na ako. Baka mamaya dyan, pati ako awayin mo eh. Seryosong usapan na. Pasensya ka na pero iba na yung naiisip ko dyan sa kinikilos ni LV eh. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Kahit sino namang tao siguro maguguluhan kung bakit biglang, alam mo, nagdesisyon ng ganyan si LV. Parang nagdadahilan na lang siya eh. Parang meron siyang ginagawang kalokohan. Teka lang, Mark. Sandali lang ha. Huwag naman siya pag-isipan ng ganyan, pre. Parang alam ko na kung ano yung pinupunto mo eh.
Pare, huwag ka magagalit sa akin ah. Alam kong pwedeng hindi mo matanggap ng sasabihin ko sa'yo pero tingin ko kailangan na kitang diretsuin eh, Rod. Mukhang may ibang lalaki na yang si LV eh. May mga ipinakitang pruweba sa akin si Mark. Pero napakahirap para sa akin na tanggapin ang mga bagay na yon. Sino ba namang tao ang basta-basta na lang na matatanggap na nagtataksil sa kanya ang partner niya na sobra niyang minahal? Kaya kahit na nagpapasalamat ako sa itinulong sa akin ng kaibigan ko, hindi ko pa rin pinakinggan ang lahat ng mga pinupunto niya tungkol kay LV. Maghanap pa rin ako ng ibang mga dahilan na kukontra sa hinala ni Mark. At dahil nanggaling na mismo kay LV na pwede ko nang gawin ito, mukhang lumalapit na naman ang tukso na naghihintay lang na patulan ko. Ira, anong ginagawa mo dito? Rod, pwede ba akong pumasok? Oo naman. Sige, pasok ka. Salamat. Ano bang meron? Bakit mo ako pinuntahan? Wala lang naman. Nabalitaan ko kasi na nakipaghiwalay na raw sa'yo si LV. Okay. Nakarating na pala sa'yo yun. Oo naman. Usap-usapan niya ng kapitbahay natin dito eh. Ay, nako. Ang mga tao talaga ang hihilig sa chismis. Oo nga eh. Teka nga saglit. May napansin ako sa'yo. Bakit ba parang kahit madalas na andito ka lang sa bahay, parang nakaporma ka pa rin? Ang linis-linis at puti-puti lagi ng suot mong damit. Ano ba ang sekreto mo? Ayan ba? Nako, ang ginagamit ko kasi, Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Kaya naman pala araw-araw ang gwapo-gwapo mo eh. Lalo na sa paningin ko. Salamat. Pero mas maganda siguro kung yung asawa mo yung sinasabihan mo ng ganyan. Teka nga, mabalik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Rod, totoo bang hiwalay na kayo ni LV? Paano ko ba sasagutin yung tanong mo? Yun yung gusto niyang mangyari. At hindi ko naman siya maintindihan kung bakit yan yung gusto niya. Pero hindi ako pumayag eh. Walang dahilan para gawin namin yun. Kaya para sa akin, hindi pa kami naghihiwalay. Ganun ba? Sayang naman. Ano sabi mo? Wala. Kalimutan mo na yun. Oo nga pala Rod. Yung asawa ko, ayun. Sumama na sa iba. Tuluyan na rin kaming iniwan ng mga bata. Ganun ba? Kamusta ka naman? Halos pareho lang pala tayo ng sitwasyon. Oo nga eh. Pero ang pinagkaiba nga lang, ikaw, umaasa ka pa. Ako, wala na akong pakialam. Matagal na rin naman akong walang nararamdaman para sa kanya. Ibang lalaki na yung nilalaman ng puso ko. Ira, sorry pero bakit mo sa akin sinasabi to? Rod naman, alam kong alam mo kung ano yung sagot sa tanong mo na yan. Matagal na akong may nararamdaman para sa'yo. Hinihintay ko lang na iwan ako ng asawa ko. Hindi pwede to eh. Unang-una, wala akong gusto sa'yo. Pangalawa, di ba ang sabi ko naman sa'yo, hindi pa kami naghihiwalay ng asawa ko? Anong asawa? Hindi naman kayo kasal, di ba? At kung pinoproblema mo naman yung asawa ko, huwag kang mag-alala. Sigurado naman akong wala nang pakialam sa akin yun eh. Malaya na tayo. Pwede na natin gawin kung ano yung gusto natin. Pero wala akong nararamdaman para sa'yo, Ira. Malinaw mong narinig yan galing mismo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa. Kung gusto mong magpakaligaya dahil iniwan ka ng asawa mo, bahala ka. Pero huwag mo kong idamay.
Sa totoo lang, naaawa ako kay Ira. May pakiramdam akong ang asawa pa rin talaga niya ang hinahanap-hanap niya. At nagkataon lang na natutuon ang atensyon niya sa akin dahil may problema nga sa relasyon nila. At kahit kailan, hindi ko magagawang kagatin ang tukso dahil si LV pa rin ang babaeng mahal ko. Umuwi na rin si LV sa Pilipinas at nagulat na lang ako dahil ang alam ko, makikipaghiwalay na siya sa akin. Pero pagdating niya sa bahay, nagtataka ako dahil naging sweet na naman siya sa akin. Naguguluhan na naman ako sa ikinikilos niya. Kaya hindi ko na tuloy maiwasan na lalong maghinala. Galit ka ba sa akin? Napapansin ko lang magmula nung dumating ako dito, hindi mo na ako kinakausap. Sa tingin mo, matutuwa ako sa ginawa mo? Alam kong hindi mo nagustuhan yung nangyari, pero dapat kinakausap mo naman yung asawa mo. Sa'yo pa talaga nang galing yan Samantalang yung huling beses na nag-usap tayo, ipinagdiinan mo sa akin na hindi ko talaga anak si Mickey. Kulang na lang sabihin mo na rin sa akin na hindi naman tayo kasal. Pagkatapos ngayon ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na asawa kita. Pero diba, ayaw mo namang maghiwalay tayo? Elvis, sandali lang Naguguluhan na naman ako sa iyo Bakit iba na naman yung iip ng hangin ngayon? Di ba ang gusto mo maghiwalay tayo? Bakit parang sinusuyo mo ko ngayon? Rod naman masyado ka kasing seryoso Huwag kang ganyan. Maikli lang ang buhay. Dapat paminsan-minsan, nagsasaya rin tayo. Nagsasaya? Dapat? LV, pwede ba? Linawin mo nga yung pinagsasabi mo. Rod, ano ka ba? Hindi totoong nakikipaghiwalay ako sa'yo. Prank lang yun. Binibiro lang naman kita nun Tinitingnan ko lang naman kung papatulan mo yung sinasabi ko. Ikaw talaga? Ano? Prank? Oo, prank. Pero loko ka? Kinabahan din ako dun Kung sakaling pinatulan mo yun, patay ka talaga sa akin. Sa tingin mo ba nakakatuwa yung ginawa mo? Ha? Sa tingin mo totoo yan? Ay! Ha? Ano ba yan? Nakakatuwa! Rod! Bakit bigla ka nalang nagwawala? Hindi ka ba talaga nakakaintindi, LV? Ha? Hindi mo ba alam kung ano yung ginawa mo? Kung ano yung nararamdaman namin ng mga anak mo? Hindi mo ba alam na nakaka-apekto ka na sa pag-aaral nila? Ha? Sorry. Hindi ko naman alam Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tapos ngayon babalik na rin mo ko? Ako pa sisisihin mo? Sige na. Sorry na. Tama na yan. Parang prank lang naman yun Kalimutan na natin yun. Sa tingin mo ba, ganun kasimple na lang yun? Pagkatapos ang ginawa mo sa amin ng mga bata? Huwag na nating palalain pa, Rod. Napakasimpleng bagay lang naman yan. Nandito na nga ako Itigil mo na nga yan. Alam mo, LV, nang dahil sa ginawa mo, lalo mo lang pinatunayan kung ano yung hinala ko sa'yo. Ha? Bakit? Bakit mo ako pinaghihinalaan, Huwag ka nang magkaila. Aminin mo na lang. Kaya mo ngayon sinasabi na prank lang lahat. Dahil ang totoo, may ibang lalaki ka. Rod, yan ang hindi nakakatuwa Huwag mo akong pinagbibintangan. Ganon. Pinagbibintangan pala o eto. Sige. Tignan natin yung profile mo. Ano to? Sino tong lalaki na kasama mo Ang daming pictures na magkasama kayo Halos maghahalikan na kayo Wala lang yan. Kaibigan ko lang yan. Ano ka ba? Napapraning ka lang. LV, wag mo akong paikot-ikutin. Ano bang akala mo sa akin, tanga? Kung sakali pala na pinatulan ko yung prank mo, magiging malaya na kayo ng lalaki mo. Kaya palang sabi mo sa akin noon, kukunin mo yung mga bata sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos ang lahat ng pinagsamahan natin, nakuha mo pang paglaruan yung damdamin ko? Subukan mong gawin ulit sa akin to. Guguluhin ko rin ang buhay mo.
Hindi ko pinaalis si LV sa bahay namin. Pero siya na mismo ang nagkusang umalis at nagpapasalamat na lang ako na hindi niya isinama ang mga bata. Pero nandun pa rin ang takot na baka magbago na naman ang isip niya at bigla niyang kunin ang mga ito at ayoko naman magkaroon ng gulo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaamin na may iba na siyang karelasyon. At hindi ko na ipinilit pa sa kanya yan dahil alam kong masasayang din lang ang oras ko sa bagay na yan. Sa ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap at bagamat sobrang sakit pa rin ang ginawa niya sa akin, aminin kong siya pa rin ang babaeng hinahanap-hanap ko at gusto kong makasama. Mga idol, sana naman ay matulungan niyo ako sa sitwasyong pinagdadaanan ko ngayon. Dear IFM, maraming salamat sa pagkakataon para maibahagi ko ang kwento kong ito. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat. Rod. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.